Welcome back kaibigan sa ating pag-aaral ng Revelation of Hope. Ang ating paksa, ang pinakamahabang propesya sa Biblia. Napakaganda. Ito kaibigan, alamin natin Daniel chapter 8 verse 27. At akong si Daniel ay nanlupaypay at nagkasakit ng ilang araw. Nang magkagayoy ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari. At ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. So, talagang nahirapan si Daniel dun sa kanyang pangitain na yun, nag 2,300 years. So, ito na kaibigan. Sa Daniel chapter 9 verse 24 ay ganito ang sabi, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula upang pahiran ang kabanal-banalan. So, dito kaibigan sa Daniel chapter 9 verse 24 ay may isa pang propesya na ang tawag dito sa isang propesayang ito ay 70 sanlinggo or 70 weeks. Itong 70 weeks kaibigan ay nasa loob ho siya ng 2,300 years prophecy. O tingnan natin ulit kaibigan, ang 70 weeks ay equivalent ho yan ng 490 days. So, hindi naman natin pinag-uusapan dito ang days, ko-convert na kagad natin sa years. So, etong Daniel chapter 9 verse 24 ay another prophecy na nasa loob lang ng 2,300 days prophecy na ang tawag ay 490 years prophecy. Ano itong 490 years prophecy? Ito kaibigan, ang sabi ng Biblia, ito ay tungkol sa bayan ni Daniel. Ano ba ang bayan ni Daniel? Ang mga Israelites, mga kaibigan, Israel, na tungkol sa kanilang pagsalangsang, tatapusin, wawakasan ang pagkakasala. Yun yung ginagawa nila sa sanctuaryo, kaibigan, yung daily services. Yung lumalabag ka, nagkakasala ka, nag-offer ka ng mga sacrifice. Yung lilinisin na yun pagkatapos ng 490 years, kaibigan. At eto na, papahiran ang kabanal-banalan. So tingnan natin kaibigan, ito 490 years prophecy. Ang unang side ng 2,300 years ay itong 490. So tingnan natin ito kaibigan, napakaganda nito. So ito ay pumapatungkol sa bayan ng Diyos o itong mga Hudyo. Ano ba ang nangyari during this time mga kaibigan? Tingnan natin. Daniel chapter 9 verse 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem na pinahiran hanggang sa pinahiran na prinsipe maging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan, kuta sa makatuwid bagay sa panahon ng mabagabag. So, dito sa talatang ito maliwanag na ang simula ng pagbibilang ng 490 years ay sa decree na palalabasin na ang bayan ng Diyos mula sa pagkabihag. Saan ba sila nabihag? Sa Babylonia. Palalabasin sila doon. Ibabalik sila sa bayang Israel, itatayo nila ulit ang templo, kaibigan. So, mula doon sa decree, papunta sa pagtasa sa uli ng Jerusalem mga kaibigan, doon magsisimula ngayon ang counting ng 2,300 days or 490 years prophecy. Tingnan natin, kailan ba nagsimula itong decree na pinalabas na ang bayang Israel at sila ay pinahintulutan na ng bansang Medo and Persia na isauli, establish na nila ang Jerusalem para makapagsamba na sila doon. Well, ayon po sa tala, sa history kaibigan, based po yan sa Ezra chapter 7 verse 11 to 26, ay noong 457 BC. Maliwanag kaibigan, tandaan nyo po, 457 BC, yan po yung time na nagkaroon ng decree si Artaxerxes the first na ang bayang Israel ay magkaroon na ng sariling government, reestablishment kaibigan, at sila ay pinahintulutan na sumamba sa kanilang itatayong templo sa Jerusalem. So 457 BC, ito po ang simula ng counting. So magka-count tayo kaibigan, ipapasok natin ang 490 years prophecy ay
lalabas tayo dito. So, eto muna kaibigan, may binabanggit si Daniel chapter 9 verse 25 na ganito, na mula sa paglabas na utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahira na prinsipe, maging ito 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. So, mula daw doon sa decree 457 BC hanggang sa ang prinsipe ay pahiran. Ang prinsipe kaibigan dito ay si Jesus. Ayan. Ay ilan daw? Magiging 62 sanlinggo ang haba nito, or 62 weeks. Alright? So, 62 weeks kaibigan. Ito, 480, ang 69 weeks kasi ay merong pitong sanlinggo na idinagdag mula doon sa na-establish ang Jerusalem. So, magiging 69 weeks na siya kasi itong 7 weeks na ito kaibigan, dito na-establish lahat na ang Jerusalem. Plus, 62 weeks kaibigan mula hanggang sa ang prinsipe ay mapahiran, magiging 69 weeks siya lahat. So, equivalent ito kaibigan ay 483 na araw, o i-convert natin yan sa taon. So, 483 years. So, tingnan natin ang ating pag-aaral kaibigan. Magsisimula tayo sa 457 BC. Magdadagdag tayo ng 483 years, papatakho tayo sa AD 27. Ayan, so maliwanag. So AD 27 kaibigan, ano po ang nangyari dito? Sabi ng Biblia, pahiran ang prinsipe. So ang prinsipe na tinutukoy dito kaibigan ay walang iba kundi ang Mesiyas. Sino ba ang Mesiyas? Si Jesus. Papahiran or i-anoint. Paano ba ina-anoint ang mga hari noon? Sa panahon ng Old Testament, ina-anoint sila sa gamit ang oil. Pero nung AD 27, kakaibang anointing ho kaibigan ang ginawa kay Jesus. Ito ay ginamitan ng tubig, alright? At bumaba sa kanya ang banal na espiritu, sapagkat ang oil ay kumakatawan sa banal na espiritu, na siya ay inanoint ng banal na espiritu, inacknowledge ng Ama na AD 27 na binyagan si Jesus at ito ang simulain ng kanyang misyon. So, ayan kaibigan, napakaliwanag ano po. So, yung 483 years ay tumama ng AD 27 at yung AD 27 kaibigan ay ang bautismo ni Jesus bilang Misaya. So, eto na tayo. May kulang pa tayo kaibigan na 1 linggo para makumpleto yung 490 years. Tandaan natin kaibigan na ang 490 years pala ay para lang ito sa bayan ni Daniel, sa mga Hudyo, sa mga Israel kaibigan. Ang propeseyang ito ay para sa kanila. So, ano ang nangyari dito sa 1 linggo or sa 7 years na natira? Tingnan natin kaibigan. Dito sa Lucas chapter 3 verse 1 ay ganito ang sinasabi. Ito ay sa panahon ni Tiberius Caesar noong AD 12, ng 15 taon nga ng paghahari ni Tiberius Caesar ay nabautismuhan itong si Jesus. Ito yung binabanggit sa Lucas chapter 3 verse 1 to 3 kaibigan. So, ito naganap na ang panahon. Ito yung time na si Jesus kaibigan ay nangaral na. Ayan. So, etong remaining 7 weeks kaibigan, ito yung time ng kanyang ministry, and at the same time, after ito hatiin natin ang 7 sa 3.5 para maging 7 kaibigan. Sa kalagitnaan ng 1 linggo ay merong nangyari kaibigan. Alam natin nung AD 31, yan po ang kalahati kasi ng AD 27 at AD 31. So, anong nangyari nung AD 31 kaibigan? Itong si Jesus na inanoint, binautismuhan, na nagkatawang tao, prinsipe, Misaya, ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito ang katuparan ng Daniel chapter 9 verse 27 na pinagtibay niya ang tipan sa marami, na kanyang tinapos kaibigan ang daily services, ang ginagawa sa sanktuaryo na mga serbisyo, yung pag-aalay, yung dugo, wala na yun kaibigan. Inalis niya, pinalitan niya ng kanyang sariling handog. Kaya po, ang paghahandog
ay wala na yan. Tigil na, wala na po lahat ng mga serbisyo na ginagawa po sa sanktuaryo sapagkat ginawa na ho yan ni Jesus, kaibigan. Yan po ang napakaliwanag na katotohanan nung siya ay namatay sa krus.